Welcome back for another vlog. And today we are now in Bali. So, first things first, doon na kami sa immigration. And then, doon na din kami magkuha ng baggage. So, now let's go to claim our eSIM dito sa Bali International Airport. So, let's go! So, now, nag-claim kami ng eSIM. So, here namin pinick up yung SIM card namin sa XL. So, we got it via Klook. So, we are here in Bali for our honeymoon. So, napili namin yung Bali kasi nga parang more on peaceful dito, ganyan. So, we are done na sa immigration. Kailangan nyo i-fill out yung All Indonesia Arrival Card. So, yun lang yung kailangan nyo. And then, next is the luggage. And then, after nun, is pupunta kayo sa Customs Declaration, which is scan nyo lang yung QR code nyo from All Indonesia Arrival Card. And then, after, pinick up namin yung SIM card namin na binook ko sa Klook, and you could use my Klook code, Nika Klook, para magkaroon kayo ng discount. So, we got it for from 500 pesos ata. And then after nun is, sila na din, actually eSIM yung in-avail namin, tapos sila na din ang nag-install nun sa phone namin. Actually, 9 gig lang ata siya, so di ko alam kung kasha, pero let's see kung kasha. And then after nung eSIM is nag-withdraw kami ng pera. Ang maximum na withdrawal dun sa BNI is 2.5 million. So, yun lang yung limit. And then, nag-exchange kami kasi may USD kami na gift sa amin. So, pina-exchange namin siya. At nakuha namin siya yung 100 USD for 1.4 million. So, yun na yung money namin for now is around 6.4 million. So, dito kami ngayon sa Klook booth for our airport transfer. Binook namin sa Klook to guys kasi nga sa first day namin is sa Ubud kami. So, para hindi na kami ma-hassle, nag-book na kami ng airport transfer sa Klook. Ilalagay ko na lang dito yung details. And we book it around 900 pesos. So, good for 2 na siya. And, ayun. Dito kami sa Klook booth kasi dito namin i-meet yung driver namin. So, let's go! This is the Klook booth. Yeah, yes. Correct, yeah? Yeah, that's correct. Okay. Ah. One and a Okay. half. Oh, good. Thank you. Can I bring one? Thank you so much. Wala. Wala. Okay. Boot lang eh. something? No, it's okay. So, na-meet na namin ang aming driver. Let's go. So, ito na si sir na aming airport transfer. So, let's go to Ubud for the first part ng aming travel series. So, Ubud muna kami guys kasi yun yung mas malayo sa airport. So, mahirap naman if from Ubud pa kami going to to airport ulit. So, Seminyak is much more nearer sa airport. Kaya dun na lang kami last na magsistay. So, sadly nga 2 to 3 days lang ata kami sa Ubud. So, sana kasya siya. Ang ganda ng airport nila guys. Very hot. Di napasok yung aesthetics ko dito sa init. Tiningnan namin is 1 hour and 30 minutes yung travel from here sa airport going to Ubud. So, doon na lang kami kakain para talagang settled na. And siguro pagpabalik na lang kami mag-roam sa airport. Ay! Dito na kami sa airport transfer. Guys, sobrang funny kasi pumunta kami dito ng Bali na wala kaming itinerary. So, baka pagkatating pa namin doon pa kami gagawa. Pero, let's see if we are planning na
Monkey Forest for today. And kumain. Yun muna siguro lunch muna pagkarating. Kasi hindi pa naman check-in time pagkarating namin. So, yun. Ganda ng airport nila actually. Very, Bali vibes. And actually, for this trip, we will be here for 7 days. So, ayan. Try tayo pa po, guys. Okay. Nagkakanta kain. Hi guys, so we are currently here na sa Ubud, Bali. So we have a very very long travel time at medyo maingay lang dito kasi may mga construction. Sabi dito parang normal daw lagi na may construction dito. Kaya daw maraming ginagawang mga Airbnb, ganyan. So nandito kami ngayon sa Warung Babi, Guling, Ibo, Oka. So may nasakyan kasi kaming Gojek tapos dito niya na-recommend na mag-lunch kami. So, let's go. Babi Guling first meal namin. Ito kami, kasi 11 pa lang at wala pa kaming check-in time. So, 2 p.m. pa yung check-in namin. Mamaya mag-room tour na lang ako. Tapos wala pa kaming itinerary. Kasi nga sobrang dami nangyari this past few days. So, gagawa pa lang kami ng itinerary. Siguro, after nito, baka mag-coffee kami dito. Maghanap kami ng kape. Tapos gagawa kami ng itineraries namin. So, let's go. Kain muna tayo. Kasi gutom na kami. Ang huli namin kain is dinner pa nung kagabi. So, tara, let's eat na. So, sabi ng driver namin, isa daw to sa mga pioneer ng Babi Guling. Special pizza. Ito, pakita ko sa inyo guys, yung mga menu nila. So, meron sila. So, let's order the food. Rice with meat top with banana served with soup. So, yung food prices dito, nag-range lang siya ng 60 to 75. Ang hirap mamili. Anong pinagkaiba? May mga spices siya. Special lang ako. Pero pares lang yun actually. Pinaghiwalay lang. Ano pinaghiwalay? Ayun, separated na special. Yun lang yung pinagkaiba niya. Ito mo yung rice niya, nakahiwalay. Ito nakaibabaw. Ay, gano'n lang. Special na lang. O, di dalawang special. Yun lang. 65 RP yung roofie ba? Rupiah. Paano mag-order? Di ba nga kami nakapagpamalit? Kasi nga, pa kami check-in. 2 orders. And 1 Coke Zero. And 1 water. Bottle. Thank you. In order namin is special. 65 Tignan nyo guys. Grabe yung spices. Parang mabangot na yung garlic. Mukhang masarap siya lagay sa ano. Gutom na kami guys. Excited na doon ako mag-coffee. At super init dito ngayon. As in like, hindi pasok yung aesthetics naming nakapants. Sabi nga ni Nika, mag-rent daw kami ng motor kasi parang sobrang init. Parang masusunog yung balat namin sa motor. So baka, actually experience naman namin sa Gojek. Twice kaming hindi nakasakay. Kasi nga parang nagsasabi sila dinala kami mapipick up, ganun. Yung una nilagpasan lang yung bigas. So yung third time namin, yan yung nasakyan namin. Tapos tinanong namin if nagtutour ba siya kasi supposedly bubuk kami online. And yun, inas namin siya kung magkano rate niya. Sabi niya 550 daw yung drive na rate niya. Tapos yung entrance fee kami na magsasalo nun. So feeling ko okay din naman kasi hindi naman super pricey yung mga entrance fee ng mga pupuntahan namin. So bukas meet namin siya ng 9 a.m. until 5 p.m. At sabi nila, huwag daw uminom ng mga
drinks dito sa Bali kung ayaw mo daw sumakit yung tiyan mo. So, dapat mga, lang tayo, safe drinks. Wait na natin yung order. So, here's our first meal. Ito, 65 RP. It's Babi Guling Special. Sabi ko sa inyo. 65. Let's hope na hindi siya spicy. Pwede charong bulak lang. Siya malata. Ang hanga. Early. May bite-bite mo. Sarap pala. Kaya mo? Hanga, pero masarap. Gusto ko yung lechon nila dito. Ang sarap. Madaming lasang lechon dito. Try natin yung lechon. Soy. Parang oyster yung Sarap. Tikman mo. Try natin, guys. Manamis-namis lang. Bakit nag-separate na lang ako? Kasi nga, hindi mo kakayanin. Center na to. Masarap siya. Pero kung hindi ka medyo fan ng spicy, orderin nyo is yung special na separate. Para hindi nakahalo sa rice yung sauce. Pero masarap. Medyo, lang siya sa bibig ko. Pero maubos ko pa rin naman siya. Grabe, ang init! Wala pa kaming sunblock. Naghanap kami guys sa tatambayan. It's super duper init. Ayan, buti medyo nawala. Ayan, Pams, may gelato dyan eh. First task is mag-gelato. Grabe init eh. Gelato, guys. So, yung gelato nila is 40k is 1 scoop, 60k is 2 scoops. Thank you. So, nandito kami, guys. Ano pangalan nito? Nandito kami sa Gelato Secrets. Nadaanan lang namin. Sobrang init kasi. So, we ordered gelato. 60k for 2 scoops. Marami naman. Perfect sa hot weather. Guys, nagpapalipas lang kami ng oras kasi nga 2 PM pa yung check-in namin. 12:19 pa lang. Guys, so we're finally here na sa aming hotel. Dito sa VG Suite Villa. So, gagawa na lang tayo ng quick na room tour kasi tinan nyo naman yung mga looks namin. Sobrang hagardo na mula airport, tapos nag-travel. So, ngayon finally makakapag-rest. So, let's do a quick room tour. But before that, papakita ko muna sa inyo kung ano yung nasa harap namin. So, ito yung harap namin, guys. So, meron ditong pool. Though, it's a shared pool. May kabilang villa sa kabila. But, dalawa lang kaming na room magsha-share dito. So, for a closer look. Yan. So, this is our shared pool. That's the other room na ka-share namin. And this is our mini villa. This is our mini villa. So, let's do a quick room tour. So, dito pagpasok is ito yung bubungad. May mini terrace. May tables and chairs.
And then here naman is sampayan for the wet clothes. Tapos pasok tayo sa aming binook na room. So medyo hindi na maayos guys kasi nag-unpack na kami ng mga gamit. So this is our bed. Tapos meron pa curtains and they have also placed a happy honeymoon for us. Thank you so much, BJ Sweet. And then may pa curtains. Tapos dito is merong telephone lamp. Yung space naman dito is okay siya. Sakto lang siya for 2 packs and kahit may ilang luggage kayo, okay lang din. Here naman is the table. Tapos may TV, may kettle, may bottled water din. Nilagay namin sa mini fridge. So may mini fridge din to. Tapos pasensya na sa kalat kasi nag-charge na kami din, nalubat na. Tapos dito naman is parang another table din with lamp and mirror. And then meron din tayong cabinet. Okay? And now for the best part, ang ganda ng CR nila guys. So let's have a CR tour. So this is their bathtub. Ayan. And then super spacious ng kanilang bathroom. So, ang laki din ng sink. Tapos, gusto ko yung big mirror nila. And then, may shower area din if you like na mag-shower. And then, syempre, toilet para pag gusto mo maglabas ng sama ng loob. So, ayun lang. That's the quick room tour for us. And, magpapahinga na kami. Dahil kami bagod namin for today's video. So, ang gagawin namin for tonight, by the way pala, hindi na nasama sa vlog kasi nalubat na yung camera kanina. But, nagpa-reserve kami ng special dinner sa restaurant sa Ubod Center. So, samahan nyo kami later. Super excited ako doon kasi it's our celebration for our honeymoon. So, nag-isip kami na mag-dinner, special dinner kami. So, samahan nyo kami later for that. For now, magpapahinga muna tayo. So, see you again later. Bye! Hi guys! Welcome back. So, kakagising lang namin. So, it's already 6:45. So, papunta kami ngayon sa dinner reservation namin. But, meron kasing free shuttle dito sa hotel ng 7 PM. So, sasabay kami doon para makatipid for pamasahe. So, let's go. Let's go! Ay, ang ganda. So, sabi fully booked din daw dito sa hotel namin. So, ganito yung itsura. Tomorrow pala guys, may breakfast kami. So, 7:30 to 11 yung start. Dala ko yung plancha na hiniram namin. So, we are currently waiting sa free shuttle ng hotel. So, 7 PM pa siya. Yung hotel namin is medyo malayo siya guys sa town. Pero okay na din kasi sobrang crowded din sa town. So, hindi din sobrang mag-e-enjoy. Tsaka din naman kami lagi like umaalis. And may malapit na convenience store dito if ever na needed. So, waiting na lang kami sa shuttle by 7 PM para pumunta sa town. Kasi yung reservation namin is 8 PM pa naman. So, sinabihan na kami nung driver namin na maglakad na lang daw kami. Kasi nga, sobrang traffic. Pero malapit na din naman. Parang 5 minutes walk na lang siya doon sa restaurant na pupuntahan namin. So, yung restaurant is Nusa by Suka. Kita lang namin siya sa TikTok na masarap doon na restaurant. Tapos, maganda kasi siya parang fine dining. Ayun yung traffic, guys. Diba? Hindi na siya gumagalaw. Makakita na siya.
So, kung gusto nyo, mas accessible talaga motor dito kesa sa mga car kasi sobrang traffic. Order is chicken skewers. Wala kasing calamares, so ito na lang. And then, hand-cut fry. We are still waiting pa sa ibang order, so ito muna appetizers yung meron kami. Ang sarap. Sauce. Order is and then pare hindi ko matandaan kasi pangalan nila. Ang lambot niya. Tikman na natin. Sarap. Also have tiramisu. Sarap. Sarap. Yung sabay suka, must try. Philippines. Strip, yeah? Thank you. All food is delicious. Thank you. Happy to hear that. Cute nila. Lagi sila nagkakalang kung nag-enjoy ka. Walang diet. Done with our dinner. Super solid sa Nusa. As in. Sobrang sulit sa Nusa, guys. Sobrang sarap. Tapos sobrang bait pa ng staff nila. They will always check on you. Tapos solid talaga yung food. Ang ginastos namin is around 2,000 pesos. Pero ngayon lang naman yun kasi nga first night namin dito. So wala kaming itinerary. So talagang yun na lang yung ganap namin for today. So anong nangyari, para kaming nag-fine dining kasi parang may appetizer, tapos in-serve yung main course, tapos in-serve yung dessert. So diba love, sobrang highly recommended. Sarap. Super Sobrang bait pa bait nila. Like, tatanong nila kung kamusta ka, kamusta, ganun. Tapos pa, yung nakakatawa, kasi hindi namin na maubos yung pizza kasi sa sobrang busog. So, tinanong kami, what's wrong with the pizza daw? Sabi namin, we are so full. Kasi nga, sobrang busog. So, may take out pa kami na pizza. And, sobrang sarap dun. Kung babalik man ako dito, kakain ako ulit dun. So, ngayon, maglalakad-lakad lang kami before umuwi. It's already 9:30 p.m. At the weather here is malamig. Ang weird dito kasi mainit sa umaga, tapos ang lamig naman sa gabi. So, extreme siya. Less crowded na siya guys ngayon, 9:30 p.m. Compare kanina. Pagkarating namin kasi sobrang crowded, ngayon hindi na masyado. So ngayon papunta kami sa Ubud Market. May night market here. Pero
sa busog levels namin, hindi na kami kakain. Titingin lang kami kung baka may something na pwedeng mabili. Ayan. So, we are now waiting sa aming Gojek. Doon na kami. Pagod na, tapos mainit. So, uwi na kami. Then, tomorrow, meron kaming tour. So, whole day yun. So, very chill lang ng first day namin kasi wala kami itinerary. So, pagka-uwi ngayon, maggagawa kami ng itinerary. Let's go! So, we're finally back here sa aming hotel. So, that's the end of our first day here in Bali, specifically in Ubud. So, bukas magkakaroon kami ng mga tour. So, abangan nyo na lang yung punta kami ng Monkey Forest, Tirta Impur, Tagalalang, tapos Coffee Plantation. Tapos, Monkey Forest, sabi ko na ba? Ayun. So, going back, share lang din namin yung mga personal insights namin sa aming first day dito sa Ubud, Bali. Una is, grabe, sobrang hospitable ng mga tao dito. Every time sumasakay kami ng Grab car or ng Gojek, talaga lagi kami tinatanong kung kamusta kami. Ano yung plan na? Oo, kumain na ba kami? Saan kami kumain? Ganyan. Pinaka-reset namin sinakyan na Gojek, nag-offer siya kung kailangan daw ba namin ng day tour. Tapos sadly kasi yung lunch namin na Gojek, nag-offer na siya. So, kinuha na namin. Pero kasi sobrang na-side kami kasi low season daw ngayon, tapos maliit lang daw yung kinikita niya. Tapos parang kung sana pwede lang namin din siyang i-book. At yun, so, sobrang chill ng first day namin, pero ang dami na kagad nangyari. Tapos yun, nag-dinner kami sa Nusa. Sobrang sarap dun sa Nusa, guys. Sobrang accommodating din nila. Ewan ko, wala pa tayong na ano na... Hindi masarap. Oo, di masarap. Tsaka yung mga snob na... Oo. na Tsaka tao. kapag may celebration kayo, maganda dun. Worth it siya. Kuwari, may birthday. Kami, kasi we're spending honeymoon. So, sinusulit namin may complimentary na dessert dun sa Nusa. Tapos, ang sarap ng food. Para ka nag-fine dining kasi serve nila yung appetizer, tas main course, tas dessert. Kaya sobrang busog na busog kami. Nakapag-take out pa kami ng pizza. So, ayun siguro, highly recommended ko talaga yung Nusa. If gusto nyo ng date night, we spent almost around 2,000 pesos plus. So, sulit na siya para sa isang celebration, dinner night, ganyan. Super na-enjoy ko siya. Our first day is indeed simple, but sobrang good memories siya for us. So, tomorrow, medyo busy kami. And then, nag-book kami ng massage on the evening. So, saglit lang kasi kami dito sa Ubud. So, majority is sa Seminyak and Canggu kami. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo sa aming simple vlog na no itinerary first day. But, yun, tomorrow babawi tayo for more activities. Yun lang. Good night!